So, eto mga sangkay, si Senator Bato ay kumanta na raw. Ano ba ang nangyari? So, usapang gulo. Sa politika tayo ngayon mga sangkay, which is ito po yung paborito ng mga Pilipino, Diyos mio marimar. Ito pag-usapan po natin, mga sangkay, kasi si Senator Bato ay kumanta na. No? Kumanta ngayon. Pag-uusapan po natin yan bago tayo magpatuloy. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, so ito nga po ang nangyayari. Si Senator Bato ay kumanta daw. I mean, literal na kumanta, mga sangkay. Ito, pakinggan po natin. When bells for us are rung, and our last stops is sung, let generations see our country free. I would like to dedicate to you a very famous line sa Philippine Military Academy hymn. Okay, so kanta pala ito mga sangkay ng PMA. No? Yan po ay isa sa mga sikat na kanta nila na bumubuhay sa kanilang dugo bilang mga sundalo ng Pilipinas. So, yan mga sangkay. Siguro gusto i-remind ni Bato lahat ng mga kasundaluhan tungkol po sa sitwasyon ngayon, mga sangkay. Kumbaga, gusto niyang mahahatak yung damdamin nito mga sundalo. And I don't know kung very effective po yan, mga sangkay. Kasi sa ngayon, desperado po talaga si Senator Bato de la Rosa. Actually, nakikiusap na nga po siya sa Pangulo ng Pilipinas na kung maaari, pagbigyan siya na kahit saglit lang daw, makausap niya si PBBM. 'Di ba? Sabi ko nga mga sangkay, yun yung malaking pagkakamali nila. Masyado nilang in-underestimate si Pangulong Marcos Jr. sa pag-aakala nilang weak leader ang Pangulo ngayon. Kaya nagulat tuloy sila. Sino ba naman yung nakikita ba natin ngayon mga sangkay? Mukha ba yung weak leader? Weak leader ba yung ganyan? Kahit nga po si Sal Panelo, di ba? Hindi po siya naniniwala na weak si BBM. May political will nga daw po siya. Inihalimbawa na lang po niya mga sangkay si General Torre na kung tawagin niya, naging aso daw po ni PBBM, inutos-utusan, pinadakip si Pastor Kibuloy, tapos si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinadala po doon sa dahig. Then suddenly mga sangkay, after ng ilang mga weeks, matapos ma-promote sa pagiging PNP chief, bigla pong tinanggal ni PBBM. Sabi niya, so yun daw po ay patunay na hindi po yun weak. Ang problema, akala kasi talaga nila si BBM weak pag mag-isip, hindi marunong magpatakbo ng Pilipinas, hindi po sila kakayanin. Yung pwersa nila hindi kakayanin kapag silang gumalaw. Hindi po mga sangkay. Nakita nyo naman po yung nangyayari ngayon, no? Kita nyo, nakikiusap na. Yung lungkot ng mukha ni Senator Bato talaga nga namang matindi, no? Tingnan nyo na lang mga sangkay, no? Siguro gulat na gulat siya ngayon kasi ganito pala katigas ang gobyerno ng ating bansa, no? Na ang inaakala nila malambot lang na presidente. May isang linya dyan na yung puso natin ay talagang nandyan ng lahat. Okay, may isang linya daw po sa kanta na inawit ni Senator Bato na yung puso nila iisa. Kumbaga, nadudurog yung puso nila sa tuwing maririnig ang kantang ito. Nang literal, mga sangkay, kaya po pinarinig niya sa mga kapwa kasundaluhan, mga dati niyang kasamahan, at maging yung mga sundalo ngayon na nariyan pa, mga sangkay. Ang ating courage, integrity, and loyalty. And it goes
this way. When bells for us are rung, and our last stops is sung, let generations see our country free. Halos maiiyak pa, no? Ang ano ko dito mga sangkay, parang gusto niya talagang kurutin yung puso ng mga nasa military, no? Na kumampi sa kanya. Parang ganun po yung dating. No? Kasi ngayon, hindi po siya makalabas ng ano eh. Hindi po siya makalabas ng Senado. Ang pagkakaalam ko nga po, mga sangkay, nagsisisi daw po si Senator Ronald Bato de la Rosa sa ginawa niya, mga sangkay. Kasi kung hindi daw po siya naging matapat, no, sa kanyang tungkulin noon, ayon sa kanya, siya daw po ay tapat hindi daw sana hahantong yung buhay niya sa ganyang kagrabing kamiserable kasi matatawag po natin na miserable talaga buhay niya ngayon. Kita niyo naman mga sangkay, yung mga nangyayari, di ba? Matapos magtago at magpakita, ngayon bantay sarado na sa Senado. Alright. Yun po ang pinakabuod ng aming PMAHIM. Lahat kami ay ayaw magpa-oppress sa mga dayuhan. Alright. Na marami tayong mga bayani na namatay noon pa sa ilang gira na nagdaan dahil sa paglalaban sa ating soberenya na ayaw nating under sa mga dayuhan. Okay, so yun pala yung kanyang banat, mga sangkay. Wala pong iba dyan kundi ang ICC kasi nga nabanggit niya yung mga dayuhan. Ayaw daw natin na magpatalo o magpaligta sa udyok ng mga dayuhan. Kaya parang gusto niyang i-remind na itong ICC ay wala pong pakialam sa Pilipinas. Ang ipinaglalaban naman po nila dito mga sangkay, dapat daw po talaga dumaan sa korte yung ICC warrant, hindi po yung rekta ilalatag na lang, ibibigay. Actually, mga sangkay, ang question ko talaga dyan, yung Korte Suprema, kamusta pa? Di ba? Kamusta ba? Kasi kahit po yung kay Digong, di ba? Kay Duterte, yung pagkadakip ni Duterte papunta po sa The Hague, wala pa rin po silang reaction dyan. Wala pa rin po silang komento and I don't know why. Di ba? Legal ba yun o hindi? Kaya nagkakagulo-gulo ang Pilipinas ngayon patungkol sa legality nitong ICC dito sa ating bansa. Dahil po ang Korte Suprema hindi po nagsasalita. 'Di ba hanggang ngayon mga sanggay? Narinig nyo ba na yung yung Korte Suprema sinabi na tama yung ginawa ng ICC. Dinakip nila si Digong. Or mali ang ginawa ng ICC na dinakip nila si Digong sapagkat wala silang jurisdiction sa ating bansa. Walang ganun Walang ganyang klaseng. So, kailangan magsalita po talaga yung Korte Suprema. Magbigay na sila kasi once na magsalita ang Korte Suprema, tapos na po ang lahat ng usapan. Yun na po yun. Yun na yung final. Kasi mas nakatataas po sila dyan Alright? So, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.